sama-sama tayong magiging saksi. Binayo ng malalakas na ulan at hangin ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa bagyong Opong. 6 na beses itong naglandfall, una sa San Policarpo, Eastern Samar, alas 11:30 kagabi. Sumunod naman sa Palanas at Milagros, Masbate. Alas 8 na umaga naman kanina na maglandfall ang bagyo sa San Fernando, Romblon. Sunod nitong tinumbok ang bayan ng Alcantara at pinakahuli na naglandfall sa Mansalay Oriental, Mindoro pasado alas 11:30 ng umaga. At dahil po sa bagyo, nabuwal ang mga puno at nagliparan ang mga bubong. At mula sa Calapan City, saksi live si Bea Pinlac. Bea? Pia, pabugso-bugso pa rin ang hangin dito sa Oriental Mindoro. Ilang oras matapos bayuhin ng bagyong Opong ang probinsya. Tila nililipad ang mga alon at mga puno sa lakas ng hangin at ulan sa Roxas Oriental Mindoro kaninang umaga. Sa lakas nito, halos mag-zero visibility sa baybayin. Natumba pa ang ilang puno. Takbo! Sobrang lakas po, ayan! Binayo rin ng malakas na hangin ng Barangay Lucio Laurel sa bayan ng Gloria. Bukod sa ilang debris, may lumipad ding bubong ng bahay. Sa bayan ng Mansalay kung saan naglandfall sa ika-6 na beses ang bagyong Opong, malakas na hangin din ang naranasan sa Barangay B del Mundo. Nagmistulang ilog naman ang isang kalsada sa Sitio Kawakat, Barangay Kambunang sa bayan ng Bulalakaw dahil sa taas ng baha. Pansamantala itong hindi madadaanan ng mga motorista. Sa bayan ng Bako, namataan sa di kalayuan ng tila namumuong ulap. Paglapit nito sa kumukuha ng video, nagdilim ang paligid at may mga debris na nililipad ng hangin kasabay ng ulan. Ilang bahay sa bayan ang nawalan ng bubong dahil umano sa buhawing dumaan sa lugar. May mga natumba ring puno kaya pahirapan ang pagdaan ng ilang motorista. Nag-ikot naman ang mga otoridad nang tumama ang bagyo para kumbinsihin ang ibang residente na lumikas. May inintay pa kong apo, sama-sama kami. Ay, mahirap din naman iwanan yung isa. Napapagod din pagka patakbo-takbo ka pa. Alis-alis sa bahay. Ano lang magagawa? Kailangan pong monitor namin po ang aming bangka po hanggat medyo hindi po nalaki po ang tubig. Humambalang at nagkalat sa ilang kalsada ang mga dahon at putol na sanga ng mga puno. Isang lalaki pa ang nasugatan ng mabagsakan ng puno. Ayon sa mga otoridad, mahigit 14,000 ang apektado ng bagyo sa Oriental Mindoro. Wala ring biyahe ang mga barko sa ilang pantalan, kaya stranded ang halos 200 rolling cargos at iba pang sasakyan. So hopefully Sabado ng gabi makapag-resume tayo. Ang pinakamatagal siguro Linggo ng umaga. Bukod sa Oriental Mindoro, binayo rin ng malakas na ulan at hangin ang Romblon. Pia, mula signal number 3 kanina ibinaba na sa signal number 1 ang Oriental Mindoro. Kung mapapansin nyo, dito sa Port of Calapan, tahimik yung sitwasyon dahil hindi pwedeng manatili dito yung mga stranded passengers. Dahil nga under signal number 1 ay meron pa ring banta ng daluyong. Live mula rito sa Calapan, Mindoro, mula sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Kanselado ang biyahe sa Batangas Port dahil sa bagyong Opong, kaya halos 600 pasahero ang stranded. At ang ilang taga-Agoncillo, Batangas naman, pilit na isinalba ang kanilang kabuhayan habang kalaban ang malalakas na alon. Saksi, si Oscar Oida. Nagkukumahog sa pagsalba ng kanilang kabuhayan ang mga taga-barangay Subic, Ilaya ng abutan ko kanina. Sinuong nila ang malalakas na hangin at nangangalit na mga alon na bumayo sa Agoncillo, Batangas. Kung tutuusin, maagang inilikas ang mga taga rito, pero may mga di napigilang magpaiwan. Inaayos po nila yung mga paraw po doon na may laman na tilapia. Dahil yung iba nga po nadala na dito sa tabi, yung iba nadala na ho ng alon. Parang nilalagyan pa ho lalo nila ng pampatibay. Mulaan nila na magka-landslide sa lugar dahil sa bagyong Christine noong 2024 ay naging bahain na ang lugar. Kung tutuusin, may nasimula na umunong flood control project sa lugar
pero naudlot kamakailan. Ang hindi nga kasi nga yung contractor nung area na yon ay sa Diskaya family din, kaya na-revoke na yung license nila, na ano na yung kontrata, so napatigil yung project. Problema rin ang baha sa barangay Bilibinwang sa Agoncillo, kaya gumamit na ng backhoe sa paglilikas. Habang sa Lemery, Batangas, binaha ang main highway dahil sa ulan bandang umaga na humupa rin kinahapunan. Pero hindi humupa ang epekto sa mga biyahero. Si Mang Jerry Pereda, mangiyak-ngiyak nang makausap ko sa Batangas Passenger Terminal dahil Miyerkules pa stranded dito. Sa gitna ito ng pagluluksa para sa yumaong kapatid na nakaburol sa kanilang probinsya sa Oriental Mindoro. Medyo naiinip po kasi gusto ko na rin makarating sa amin gawa ng patay yung kapatid ko. Tsaka yung anak ko ngayon nasa ospital, kaya gusto ko na makarating. Isa lang si Mang Jerry sa halos 600 stranded sa Batangas Port. Marami sa kanila ang sa mga upuan na ng terminal na tutulog. May pakain naman ang Batangas Port at DSWD at marami ring stalls na makakainan. May charging stations din, pero sadyaan nilang nakakabagot. So maaring dito sa lupa, sa atin dito, maayos ang panahon. Pero pagdating nila sa gitna ng karagatan, dun minsan nagkakaroon ng malaking dala ng hangin at ulan. So maaring hindi natin pwedeng i-compromise ang safety ng mga pasahero. Magdala po sila ng maraming pasensya at matatapos din po ito. Bukod sa mga stranded na pasahero, nasa 110 ding sasakyang dapat mabiyahe ang natenga dito sa Batangas Port. Sa probinsya ng Laguna, umapaw na sa kalsada ang tubig ng Laguna de Bay sa bayan ng Kabuyaw. Sa bayan naman ng Bae, pumasok na rin sa mga kalsada at bahay ang tubig lawa. Gutter deep naman ang baha sa boundary ng Las Piñas at Bacoor, Cavite, bunsod ng malakas na ulan. Buti na lang at agad tumigil ang ulan kaya hindi na binaha ang Zapote Road na kadalasang binabaha tuwing may bagyo o masamang panahon. Nagbabantay rin ang mga tauhan ng Barangay Longo sa Bacoor. Kagabi pa lang, pinuntahan na ang mga lugar na nasa tabing dagat. Kanina, nag-ikot muli sila sa coastal area. Habang wala pa po ang bagyo ay magsilikas at magtungo na po tayo sa pinakamalapit na evacuation centers. Sinabi na po namin sa kanila yan na huwag nyo nang antayin na andyan na, tapos siyempre pare-pareho tayong mahihirapan at nandyan naman po, mayroon naman po tayong pwedeng pag-stayan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Nakikipag-ugnayan ng Justice Department sa Interpol para sa paghanap kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Tinayak naman ni Congressman Ko sa Kamara na uuwi siya sa bansa at haharapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Saksi, si Tina Panginiban Perez. Sa sulat ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico kay House Speaker Faustino D. III, tiniyak niyang babalik siya sa Pilipinas para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya kaugnay sa anomalya sa mga flood control project. Haharapin daw niya ang mga akusasyon sa tamang forum. Pero nangangamba raw si Ko kung ano ang naghihintay sa kanya pagbalik sa Pilipinas dahil nahusgahan na raw siya ng publiko at media kasunod ng pagkansela sa kanyang travel clearance nang hindi man lang daw siya hinihinga ng paliwanag at kahit wala pang reklamong inihahain laban sa kanya. Matatanda ang nag-leave si Ko nang uminit ang issue sa mga budget insertions para raw magpagamot sa Amerika. Pero ang travel authority niya para rito, kinansela ng maupo bilang speaker si D. Ang Department of Justice, kinukumpirma pa raw ang ulat na wala na sa Amerika si Ko at ngayon ay nasa Spain na. Nag-a-apply na ang DOJ para sa Interpol Blue Notice laban kay Ko. Interpol is being notified that they are subjects of an investigation, of criminal investigation. As a European, Spain or France, a lot of text messages are coming in that he's in France. Sa kanyang sulat, iginiit ni Ko na wala siyang tinanggap na pondong konektado sa mga proyekto ng DPWH.
Pinabulaanan din niya ang alegasyon na mag-isa siyang gumawa ng budget insertion sa 2025 national budget. Hindi raw ito totoo dahil aprobado naman ng Senado at Kamara at may cameral report na sumunod umano sa proseso. Hindi rin daw totoo ang bintang na humingi siya ng fish import allocations para sa ZC Victory Fishing Corporation. Wala raw siyang kinalaman sa naturang kumpanya at hindi raw Zaldico ang ibig sabihin ng ZC, kundi Zamboanga City. Pati ang alegasyong pag-aari niya ang eroplanong naghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands, pinabulaanan niya. Umaasa si Ko na pagbalik niya sa Pilipinas, bibigyan siya ng due process at matitiyak ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. May hanggang September 29 si Representative Elizalde Co na bumalik sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ng Speaker. Kung hindi siya makakabalik sa nasabing petsa, babala ng Speaker, mahaharap si Ko sa disciplinary at legal actions. Sabi pa ni D, hindi naman prejudgment kay Ko ang pagbawi sa travel clearance nito, kundi oportunidad para direktang harapin ni Ko ang mga alegasyon sa tamang forum. Tiniyak pa ng Speaker na kung babalik nga sa bansa si Ko, makikipag-ugnayan ng Kamara sa mga otoridad para masiguro ang kaligtasan niya at kanyang pamilya. Sakaling hindi umuwi sa takdang petsa si Ko, sabi ng Malacanang, maaari raw humingi ang Department of Justice ng Blue Notice mula sa International Police o Interpol. Ito ay para sa pagkalap ng karagdagang impormasyon sa pagkakakilanlan, lokasyon o aktibidad ng isang tao kaugnay ng isang criminal investigation. Maaari din naman po maghiling ang DOJ ng Blue Notice at dahil nagsisimula na rin po sila mag-imbestiga. Pero bilang courtesy po sa Senado, mas nanaisin po nila na mauna po ang Senado kumilos dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Ilalaan po sa mga proyekto ng DSWD ang pondong tinanggal sa mga flood control project. Nagkakahalaga ito ng 36 na bilyong piso. Saksi, si Ivan Mayrina. Kasabay ng pagbuo ng komisyon nag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. Pinakansela rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng flood control projects para sa taong 2026. Sa matitipid na pondong 195 billion pesos ayon sa Pangulo, 36 billion ang ililipat sa DSWD. Inanunsyo ng Pangulo yan sa harap ng mga nakinabang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Programa 4Ps na kinilala sa Malacanang kanina. Ilalaan natin sa mga programa ng DSWD. Kasama na rito ang yung tinatawag na assistance to individuals in crisis situations o ang pagkakilala ng karamihan ay yung AICS at saka yung Sustainable Livelihood Program. Bukod sa AICS, ilalaan din ang programa para sa mga dating rebelding nagbabalik loob sa pamahalaan. Palalawakin din daw ang 4Ps para mas marami ang makinabang. Kaugnay nito, pinag-aaralan ng pag-amyenda sa programa tulad ng pagtatanggal sa 7 taong limit na mapasailalim sa programa, ang pagsaklaw sa mga edad 0 hanggang 3 years old at pagsama sa sektor ng pabahay sa Advisory Council. Mas mabuti po at mas gugustuhin po ng pamahalaan na ang karamihan po sana na naging beneficiaryo ng 4Ps ay makagraduate dahil ibig sabihin po nun ay umaangat ang kanilang buhay. Bukod sa mga karaniwang ayuda tulad ng family food packs at health kits mula sa DSWD, namigay ang Pangulo ng tig 3,000 pesos sa fuel subsidy card sa halos 300 farmer beneficiaries sa La Union. May pinamahagi ring fertilizer at mga binhi. Kaya po, nakapag-savings po tayo dahil marami kaming nakita na project na hindi talaga tumutugon doon sa problema. At saka may mga ghost project pa, at saka yung pagkagawa. Kaya tinigil ko lahat yan para matiyak natin na tama naman ang paggamit ng pera ninyo. Dahil pera ninyo ito eh. Inanunsyo naman ng House Appropriations Committee na maglalaan ng 12.3 billion pesos para sa full implementation ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Posibleng lumakas po ulit ang bagyong Opong habang papalayo sa bansa. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa kanlurang bahagi ng Batangas, Occidental Mindoro at Calamian Islands. Signal number 1 naman sa Metro Manila, Pangasinan, timog na bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna,
at iba pang bahagi ng Batangas. Gayon din po sa Quezon, kanlurang bahagi ng Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at hilagang bahagi ng Palawan kasama na ang Cuyo Islands. Signal number 1 din sa Aklan, sa hilagang bahagi ng Antique kasama ang Kaluya Islands at kanlurang bahagi ng Capiz. Huli na mataan ng bagyo, 235 kilometers kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro. At base sa forecast track ng Pag-asa, inaasahang lalakas pa ang bagyong Opong habang binabaybay ang West Philippine Sea. At bukas ng umaga o tanghali, posibleng lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Hindi pa man tuloy nakakaalis ng PAR ang bagyo, isang bagong cloud cluster o kumpol ng mga ulap ang binabantayan sa silangan ng bansa. Ayon sa Pag-asa, unti-unti itong papasok sa PAR at posibleng magpaulan sa mga susunod na araw. Sa ngayon, bagyong Opong at ang pinalalakas nitong habagat ang naka-aapekto sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, unti-unting mababawasan ang malawakang pag-ulan. Pero pagdating ng hapon, posibleng kalat-kalat na ulan sa Ilocos Region, Central at Southern Luzon, Bicol Region, ilang bahagi ng Visayas, Caraga at Davao Region. At sa linggo, mataas ang tsansa ng ulan sa bandang hapon at posible ang malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Luzon. May mga kalat-kalat din pag-ulan sa Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Posible rin maging maulan ng weekend dito sa Metro Manila. Wasak ang isang taxi matapos mabagsakan ng nabuwal na puno sa Quezon City. Dahil po yan sa lakas ng hangin dala ng bagyong Opong. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa Baseco sa Maynila na isa sa mga binabantayan ng local government dahil sa dami ng residente sa tabing dagat, parang ordinaryong araw lang. Halos buong maghapong makulimlim ang langit, may kalakasan ng hangin. Kaya marami ang naglilibang sa Baseco Beach. Pero ang lokal na pamahalaan, naghahanda sa mga posibleng pag-ulan na maaring magdulot ng pagbaha. Si Manila Mayor Isko Moreno nakipagpulong sa City Risk Reduction Management Office. Handa na raw ang kanilang mga evacuation center, pagkain at inumin para sa mga lilikas at mga gamit pang rescue. Tiniyak ng LGU na gumagana lahat ng pumping station, maliban daw sa Sunog Apog Pumping Station na iniimbestigahan sa posibleng anomalya. 24 pumping station in the north of Manila and 14 in the south of Manila. Lahat naman na gumagana. Sa Damka naman na di bateriyang pumping station, huwag kayong mag-alala, may bateriya. Nag-set up din ng mobile pump ang MMDA sa Ross Boulevard para mailabas ang tubig mula sa mga drainage patungo sa Manila Bay. Ito po ay isang mobile pump na may capacity ng 1 cubic meter per second. Ang isa pong ganito ay kayang magpuno ng 1.5 Olympic-sized swimming pool sa loob ng 1 oras. Kung may 10 kang ganito, para kang may isang pumping station. Alam ni Mang Tomas na may paparating na bagyo. Pero ang pinaghahandaan niya, hindi ang hagupit ng alon, kundi ang kalam ng kanyang sikmura. Kaya hinango na niya ang ginawa niyang uling para maibenta na. Wala pa raw sa kalahati ang maisasalba niya bago dumating ang bagyo. Sanay na siguro sa... Sanay ka na? Oo. Tuwing bagyo, dito na rin eh. Pag huminto ako, tumaabuti namin. Sa Cubao, Quezon City, nabagsakan ng nabuwal na puno ang isang nakaparadang taxi. Wasak ang bubong at pinto ng sasakyan, pero ligtas naman ang driver nito. Agad ding pinutol at inalis ang humambalang na puno at nasirang taxi sa kalsada. Basta nung nakatayo ako doon sa tabi ng taxi ko, biglang lumagasa na puno, mga pagitan nito, 1 dangkal lang sa ulo ko. Nai-report na raw ng driver sa kanyang operator ang nangyari. Ayon sa pamunuan ng Araneta City, nabuwal ang puno dahil sa malakas na hanging dala ng bagyong Opong. Anila walang nasaktan sa insidente at nagpaabot na sila ng tulong sa taxi driver para mapaayos ang kanyang sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. May mga nasirang bahay sa Bicol Region dahil sa paghagupit ng bagyong Opong. 3 ang naitalang nasawi sa Masbate. Saksi, si JP Soriano. Bago pa maglandfall sa lalawigan ng Masbate ang bagyong Opong,
Ganito na kalakas ang ulan at hanging dala nito sa Masbate City mula hating gabi hanggang kaninang madaling araw. Nang magliwanag, humambalang sa ilang kalsada ang mga natumbang poste at nilipad na yero. Pati mga nabuwal na puno, may mga nasira ring bahay at establishmento. Nawala ng kuryente ang lungsod, pero normal ang linya ng komunikasyon. Sa bayan ng Batuan, matinding pinsala ang tinamo ng simbahang ito. Bumagsak ang kisame ng Parish of Immaculate Conception at tinamaan ang mga evacuees sa loob. Inaalam pa kung ilan sa kanila ang nasugatan. Malalakas na hampas ng alon ang bumungad din sa mga taga-Dimasalang. Nasa 100 pamilya ang inilikas. Pinakamarami ay mula sa Barangay Suba. Sa bayan ng San Jacinto, nagsasagawa na ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Batay sa initial report ng PDRRMO at CDRRMO ng Masbate, 3 ang kumpirmadong namatay sa pananalasa ng Bagyong Opo, 1 sa Monreal at 2 sa Masbate City. Mahigit 10 ang nasugatan at nagpapagaling pa sa ospital. Nagtamo sila ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, gaya ng ulo, paa at dibdib, matapos mahagip ng sanga ng bumagsak na puno. Tinatayang 26,000 residente ang apektado at nasa evacuation centers ayon sa Masbate PDRRMO. Patuloy ang pagsusuri sa lawak ng pinsala ng bagyo sa buong lalawigan. Pero umaapila ang lokal na pamahalaan ng tulong tulad ng pagkain at tubig. Napulinan po dahil sa karaniwan natin hinihingi tuwing may mga sakunang ganito para shelter kits. Sa Bulan, Sorsogon, may mga palayang nasira dahil sa bagyo. Stranded sa Matnog Port ang daan-daang sasakyan tulad ng mga bus at rolling cargo. Hindi muna pinapayagang pumalaot ang mga mangingisda. Pasado alas 8 kaninang umaga nang lumakas ang hangin at lumaki ang mga alon sa Municipal Fish Landing sa Pioduran, Albay. Bawal din munang lumayag ang mga roro, kaya stranded sa pantalan ang mahigit 150 sasakyan. Karamihan ay mga 10-wheel cargo truck na biyaheng pamasbate. Ang ilang stranded na driver nag-ambagan para sa pinaksiw nilang 1 piraso ng tulingan para sa pananghalian. Pero titipirin pa raw nila ito dahil posibleng hindi pa sila makabiyahe. Umagahan hanggang hapunan. Kasi pag hindi namin tipiran yan, sir, saan kami kukuha ng allowance? 5 araw na kami dito. Si Lino problemado dahil kulang ang perang ipapadala sa kanyang pamilya. Kami na mga trucker, pag hindi kami bumiyahe, wala. Gutom yung pamilya namin. May mga nagpuputol naman ng sanga ng puno sa daraga para hindi mahulog. Sa Ligao, inaayos na ang mga natumbang poste. Pinauwi na ng lokal na pamahalaan ang mga pinalikas na residente. Ang GMA Kapuso Foundation nakarating na sa Albay at sinisikap na makarating sa Masbate sa lalong madaling panahon. Sa lalawigan ng Catanduanes, mahigit 20,000 residente ang naapektuhan ng bagyo. Halos kalahati nito ay mga taga-bayan ng San Miguel. Ayon sa Office of Civil Defense, nasa proseso sila ng pagberipika ng naiulat na 4 na nasawi sa Bicol Region dahil sa bagyong Opo. Mula rito sa Albay at para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Nanalasa rin ang bagyong Opong sa Visayas kung saan apektado pati ang supply ng kuryente sa ilang lugar. Saksi, si Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Ramdam sa bayan ng San Roque at ibang bahagi ng Northern Samar pati Eastern Samar ang hagupit ng bagyong Opong nang maglandfall ito sa San Policarpo, Eastern Samar, alas 11:30 kagabi. Sa lakas ng hangin, tila matutumba na ang mga puno. Hinampas din ng alon ang baybayin sa Barangay Lawangan alas 2:03 na madaling araw. Agad nag-inspeksyon ang mga opisyal sa barangay para malaman kung tumaas ang level ng tubig o kung may daluyong o storm surge. Mga bangka ng mga tao dito, tinitingnan natin kung nasa safe na lugar. Kinumusta rin ang mga residenteng inilikas na sa mga paaralan.
May 50 tao ring lumikas sa isang hotel. Pinakailangan po talaga na lumikas kami kasi marami din po yung mga bata. Siyempre ma'am, yung mga yung mga bahay nila malapit sa dagat. Pag ganyan may bagyo, dito sila pumupunta. Sa Palapag, Samar, aabot sa 125 ang inilikas sa barangay hall ng Barangay Paisud. Sa buong probinsya naman, mahigit sa 20 bahay na ang nawasak. Karamihan ay gawa sa light materials. Characterization ng hazard, no? Hindi naman kami tinamaan ng eyewall. Medyo yung damage ay slight damages po sa ilang towns like Lope de Vega, San Isidro and San Vicente towns, no? Ito yung track ng bagyo palabas ng Northern Samar. Walang nasaktan ng buwalin ng malakas na hangin ang 60 taong gulang na puno sa barangay Makiwalo sa bayan ng Mondragon. Bandang 2:00, yung maglakas yung hangin, yun na damage. May mga natumba ring puno sa bayan ng Katarman. Gumamit na rito ng generator set ang ilang negosyo. Sa lakas kasi ng hangin, apektado ang supply ng kuryente sa Northern at Eastern Samar. Sa Ormoc, Leyte, pahirapan ang biyahe dahil sa lakas ng ragasan ng baha. Pumasok na ang tubig sa ilang bahay. Ilang residente at alagang hayop ang inilikas. Grabe. Mistulang ilog din ang ilang kalsada sa bayan ng Maasin. Bumigay na rin ang pader ng isang paaralan dahil sa ragasan ng tubig. Aabot hanggang Western Visayas ang bagsik ng bagyong Opong. Sa Aklan, tila isinayaw ng malakas na hangin kasabay ng ulan ng mga sanga sa Boracay sa Malay. Hinambalos naman ng malalaking alon ang sikat nitong baybayin. Kagabi pa, suspendido ang biyahe ng mga bangka papunta at paalis ng Boracay. Kaya maraming stranded sa pier. Inilikas naman sa Karatig Barangay ang 8 pasyente ng Malay Hospital dahil sa baha. Sa Antique, mahigit 70 pamilya ang inilikas sa bayan ng Kaluya. Sa Balasan, Iloilo, may mga inilikas na sa tulong ng Lubid ang Bureau of Fire Protection. Hanggang dibdib naman ang baha sa Barangay Kanuan sa bayan ng Caris. Dire lang kami, kaya kung magbaha, dire lang kami sa tiya ko kuhan sa babaw, may babaw manda. Mga bayo namon, pamakal kami sang amon lang ang kilanglanon. Nawasak naman ang mga bubong at kisame ng ilang taga-Pilar Capiz. Sus, pag nabot din namon sa pertahan, lumagapok gidason niya. Si Papa yan naka-atras, abot gidya sang kahoy sa ulo. Sa Cebu City, suspendido mula kaninang umaga ang biyahe ng mga barko papuntang Eastern Visayas. Stranded sa pantalan ang mga biyahero. Ramdam din ang masamang panahon sa Lazis, Siquijor. May umapaw rin na tubig sa Detour Bridge sa lungsod ng Canlaon. Pahirapan naman ang pagsakay ng mga pasahero dahil sa masamang panahon na naranasan sa Tagbilaran, Bohol. Sa bayan ng Naval, sa Biliran, rumaragasa ang baha sa kalsada sa gitna ng malakas na ulan. Para sa GMA Integrated News, Femari Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Hihilingin po sa korte na i-freeze ang mga ari-arian ng 21 personalidad na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. At ayon pa sa NBI, hiniling na rin na isyuhan sila ng Immigration Lookout Bulletin Order. Saksi, si Salima Refran. Mabigat ang paratang ni Orly Gutesa na nagpakilalang dating security aide ni Ako Bicol Party List Representative Saldico sa pagdinig kahapon ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi niya, personal na raw siya nakapag-deliver ng mali-maletang may lamang pera na tinatawag nilang basura sa bahay ni Ko at sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Kapwa nang itinanggi ni Romualdez at Ko ang akusasyon. Pero ang affidavit ni Gutesa na binasa niya kahapon, kwestiyon ngayon. Ang notary public kasing nakapirma rito na si Attorney Pechi Rose Espera, sinabing hindi siya ang nagnotaryo, lumagda o lumahok sa paggawa ng affidavit. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson.
Palsipikado rin daw at walang otorisasyon ang pirma nito at ibang detalye sa notaryo. Pinuntahan namin ang opisina ni Espera sa Maynila para kunin ang kanyang pahayag pero wala ito roon ayon sa staff na nakausap namin. Kailangan anyang makilatis ang background at record ni Gutesa, lalo't mabigat at seryoso ang mga testimonya nito. Sorpresa raw ang pagpipresenta ni Senador Rodante Marcoleta kay Gutesa kahapon at hindi man lang nag-abiso sa kanya bilang chairman ng komite. Sinisikap pa namin makuha ang panig ni Gutesa at Marcoleta. Ang Department of Justice, inaalam na rin kung peke nga ang notaryo ng salaysay nito. Kahit nasabihin natin may issue ng notarization, the fact that it is a sworn statement delivered under oath in the Senate makes it an official statement. No-show raw si Gutesa sa usapan nila ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ngayong araw. He wanted to enter the Witness Protection Program and I told him yesterday, I'll be here at 9:30. Punta ka na para mag-usap tayo. In the end, I think he said na he can defend himself. Sa ngayon, hindi siya, no-show siya. So hindi na nagpunta NBI dito. Gumugulong na ang case build-up laban sa 21 isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Inirekomenda ng NBI na sampahan sila ng reklamong graft, malversation of public funds at indirect bribery. Isinumite na rin ang kanilang mga pangalan sa Anti-Money Laundering Council para hilingin sa Court of Appeals na i-freeze ang kanilang mga ari-arian. Hiniling na rin sa Bureau of Immigration na ma-issuehan sila ng Immigration Lookout Bulletin Orders o ILBO. Kabilang sa mga nasa listahan, sina Senador Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Gayon din sina Ko at dating Senador Bong Revilla, pati na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ang mga dating engineer nitong sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Wala naman sa listahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya po hindi kasama si Representative Romualdez dahil hindi pa nga po na ipapasok yung Gutesa. Yes, yun lang naman ang statement so far. Meron ba ibang statement about him? Wala pa eh. Pati si Makati Mayor Nancy Binay na iniugnay naman ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na hinatiran umano niya ng pera. We're working on it. Marami pa yan. Marami pa kaming kailangang kasuhan. Hindi lang talaga kaya sabay-sabay. We want to work with the ICI already about all of these people who have to be brought to court. Hindi naman daw isinama sa listahan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya dahil may mga reklamo na silang hinaharap sa ombudsman na inihain ni DPWH Secretary Vince Dizon. Subject na rin sila ng ILBO at freeze order. Idinuturing namang protected witness ang kondatistang si Sally Santos. She really wants to step out, tell the truth, and makikipag-coordinate siya sa lahat ng process, unang DOJ and to settle all things. Para sa GMA Integrated News, ako si Sanima Refra ng inyong saksi. Sunod-sunod na pumasok ang halos 20 nakamaskara sa tindahan ng mga alahas sa California sa Amerika. May bitbit silang baril, piko at martilyo. Pinagbabasag nila ang mga istante. At ayon sa mga otoridad, aabot sa $1 milyong o mahigit 58 milyong piso ang halaga ng mga ninakaw na alahas. Nahuli rin ang mga suspect kalaunan. Nakiisa ang ilang sparkle artist sa paghahanda ng mga relief goods ng GMA Kapuso Foundation para sa mga apektado ng bagyong Opong. Kasama ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, tumulong sa repacking ng relief goods sa GMA Kapuso Foundation Headquarters, sina Angel Garjan, Shuvi Etrata at Brent Valdez. Katuwang din nila ang Sparkle Campus Cuties at social media influencers. Gumuho ang kulungan ng mga manok ng isang residente sa Sucat, Muntinlupa. At sa lakas ng hangin, halos iwas-iwas sa ere ang natumbang kulungan. Epekto pa rin po yan ng bagyong Opong. Bago sa saksi, nagbitiw bilang Special Advisor sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kasunod po yan ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang legal team na suriin ang pagiging bahagi ni Magalong ng ICI kasabay ng kanyang pagiging alkalde ng Baguio.
Ayaw daw kasi ng Pangulo na mapabayaan naman ni Magalong ang kanyang tungkulin bilang mayor ng Baguio City. At gusto rin daw ng palasyo na maiwasan ang conflict of interest sa gitna ng umano'y maanumalyang tennis court project sa Baguio. Sa sulat ni Magalong sa Pangulo, sinabi niyang dahil sa mga pangyayaring nagbigay bahid na sa integridad ng ICI, maliwanag daw na hindi na kailangan ang kanyang serbisyo. Iginit din ni Magalong na kailanman ay hindi niya pinabayaan ang kanyang responsibilidad bilang alkalde. Malapit na mapanood si SB19 member Justin sa Encantadia Chronicles Sangre. At may pasilip naman ang GMA Pictures sa pagsasamahang proyekto ni Sanya Lopez at Elijah Canlas. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Sanya Lopez at Elijah Canlas in one project? May pasilip ang GMA Pictures sa pagsasamahang proyekto ng dalawa. Wala pang ibang detalyeng binanggit, pero nakaabang na ang marami. Ika nga sa caption nito, #coming soon. Avisala, Encantadia. Malapit nang mapanood ang debut ni SB19 member Justin De Dios sa Encantadia Chronicles Sangre bilang Eshna. Bilang paghahanda sa kanyang role, sumabak si Justin sa acting lessons at fight training. Nung nag-training kami, parang kinonsider ko po siya na choreography. It's one din na very favorite ko na scene, yung fighting scenes. Kasi yun nga, para siyang choreography, para ding sumasayaw. Dream come true nga raw ito para kay Justin dahil dati na raw niyang pangarap maging aktor. I know na excited din po talaga yung 18 kasi it's something different from SB19 from performing. Pero hindi ko po in-expect na marami ring Encantadix yung parang na-excite sa pagpasok ko po. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.